So, tinanggap niyo po na yan ay salita ng Diyos. Ayon po sa pagkakabasa ninyo, sinasampalatayanan niyo po na yan ay salita ng Diyos. At ayon sa pagkakabasa ninyo, lalakit sa mga sasampalataya ang mga tanda na tunay nga silang sumasampalataya. Diyan sa talata na yan at mismo sa Biblia, ang tanda, sila ay makapagpapagaling ng may sakit, at kung sila ay matuklaw ng ahas, sila ay hindi maano, at kung sila naman ay uminom ng lason, ay walang mangyayari sa kanila. Ano po, di ba, Dok? Okay, wala po akong masamang intensyon na kayo po ay lasunin, Doktor. Doktor, po natin ba siguro, kung hindi man po kayo o isa sa mga membro ninyo ay magpakita nga po ng tanda na siya'y sumasampalataya dyan sa Biblia yan na nakasulat na talagang lalakad sa kanyang tanda na pag siya'y uminom ng lason ay hindi siya maano o maring kayo mismo, Doktor, ang siyang gumawa nito. Ito po ang lason dito. Yan, ito po ay madala po ang lason dito. Ayan o, poison. Ito, yan. At saka, paso. Depende na lang po gaano karami gusto nyo inumin, Dok. Gusto lang po namin nasubo kung talagang sinasampalatayanan ng totoo na walang kaduda-duda na yan na ay salita ng Diyos. Dahil isa sa mga tanda na kayo sumasampalataya, pag kayo uminom ng lason, walang nangyayari sa inyo. Okay. Ngayon, pag nagawa niyo po yan, tiyakang walang nangyari sa inyo, lahat po kami rito ay magpapabautismo at yayakap sa inyong reliyon. Ngunit, kapag hindi niyo po ginawa yan, ay meron pong pag-alilangan dyan, Doktor. In other words, may pagdududa na kayo. Deal or no deal? Paunahin natin ang sustahan din. Okay. Tapos na po yung cross-examination. Okay. May pangalawang tindig ko. Tatayo ang ating stand. Tinakayan ko pinigikasyo kung talatalo o hindi. Okay, nagpapala ako na ito ay salita ng Diyos. Tapos na. Pangalawang tindig po, 20 minutes. Tatayo po yung ating stand si Ustad Barcelona. Tatayo mga kapatid. Okay, mga kapatid, pag nagsasalita yung ating mga speaker, ulit tahimik lang po. Ulit tahimik lang para maintindihan po natin yung mga sinasabi nila. Okay, take it away, Ustad. Wala tayong masamang intensyon sa ating mga kapatid. Kapagkat bakit? Kapag tayo ay nagkaroon ng masamang intensyon sa ating mga kapatid na Kristiyano, tayo ay hindi na Muslim, nilalabag na natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Maidah na ang mga kapatid nating Kristiyano ang siyang pinakamalapit sa ating puso. So, kaya nga tayo, kahit anong gawin sa atin ng ating mga kababayan na Kristyanuhan, kahit anumang kasamaan ang isipin nila sa atin, anuman ibitan sa atin na tayo mga terorista, tayo ay mga traitor, kung ano-ano mga ipinupulapon sa atin, ay nagtitiis tayo dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga Muslim, ang pinakamalapit sa puso inyo ay ang inyong mga kapatid na mga Kristiyano. Kaya patuloy tayong magtitiis, mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit, dahil sa pagmamahal natin yan, silang pinakamalapit sa ating puso, sinusubukan natin na baka sakali sa pamamagitan ng ating mga aktivista argumentong ito, na kung saan ay nakikita natin sa ating buting doktor, profesor at pastor, ang kagandahan ng pananampalatayang Islam sa pamamagitan nito. Natin sila, sinusubok natin kung gaano talaga ang kanilang paniniwala ay walang kaduda-duda. Ngunit, ngayon pa lamang ay nakikita na natin kung ano talaga ang pinangahawakan nilang pananampalataya. Ang usapan namin ni Doktor ay may maing
Sabi ko, dadalhin ko ang aking mga kapatid, pagbutihin mo ang iyong mga pagpapahayag. Ayon po sa Biblia ay ganito. Ano po? May mababasa tayo sa kanilang Biblia nagsasabi ng ganitong mga kapahayagan. Ano po? Ganito. Sa Ezekiel 23, talatang 20 hanggang 21. Pag-isipan niyo mabuti po, no? Ezekiel 23, talatang 20 hanggang 21. At gagamitin natin yung nilagay sa ating inilatag na basihan kung totoo nga yan salita ng Diyos. Sa mamamagitan nitong ibinigay sa atin na inilatag, yun lang ang ginagamit ko, hindi ako lumalabas. Kung ano yung sinabi ni Doktor, yun din po ang gagamitin natin basihan upang malaman natin na yung kanyang Biblia ay salita ng Diyos. Okay. Ganito po ang pagkakasabi sa kanilang Biblia na 66 book. Ezekiel 23, talatang 20 hanggang 21. Pwede sagutin nito mamaya ni Doktor. No po. Verse 20. And David upon paramours, there whose members were like those of asses, and those issue was like those of horses. Verse 21. Thus you long for lewdness of your youth, when the Egyptian handled your bosom and pressed your breast. No po, kaya na pagkakasabi, a-apply natin ngayon itong talatang ito. Pero tagalugin muna natin bago natin i-apply yung 4 na acid test na sila ang magbigay para tanggapin natin salita ng Diyos na yan. Okay, tagalugin natin. Ezekiel 23, talatang 20 hanggang 21. Ito po nakalagay sa kanila. Tinagalogan natin. At doon umibig siya sa mga kalaguyo na kung manibasig ay parang asno. At kung magpalabas ng tamod ay katulad ng kabayo. Talatang 21. Ang ginagawa mo ay tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto. Binayaan mong simsimin ang iyong bango at himasi-masi ang iyong mga suso. Baik, gusto kong malaman kung ito po'y salita ng Diyos. Nakasulat po ito sa Biblia ni Doktor, Professor, Pastor Jaime Mahing. Ano po? Gusto kong malaman paano ko siyang magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Paano ko siyang pagpupulaanan sa mga maling aral. At paano ko itutuwid ang ligong gawain. At pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kung sino ang makabasa nito, sa palagay ninyo, matututo siya sa katotohanan? Matututo nga siguro. Ang matututunan niya ay kalibugan. Kalaswaan. Pangalawa, pagbubulaan sa maling aral. Anong aral ang mali dito? May mali-mali naman talaga. No? Pangatlo, pagtutuwid sa ligong gawain. Paano may tutuwid yung ligong gawain? Yung mismong babasahin mo yung ligong-ligungan. Di ba? Abay, pag isang kabataan na gustong matuwid ang kanyang landas, no po, lalo na yung mga 13 anyos, 14, yung batang-bata pa na nasa kasibulan ng kailang paglalakbay ng kailang buhay. No po, mga maiinit yan. Pag nabasa ito, sa palagay niyo ay matutuwid sila sa kanilang mga ligong gawain o lalong matututo ng kalaswaan. No po. Ika-4, pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Anong matuwid na pamumuhay? Kung ito'y salita ng Diyos na mabasa mo na ang mga tao pala noong unang panahon, pag nagpapalabas ng similya o tamod, ay sindami ng kabayo. Grabe yun Bahang-bahay yun. Another, ano kaya mangyayari? No, pag nabasa ng isang kabataan, no, na ang pamamaraan pala, pag ikaw ay nagkaroon ng girlfriend, no po, ay simsimin mo ang iyong akala ng kanyang bango. At himas-himasin niya agad ang suso ng kanyang girlfriend. Abay, salita ng Diyos yan. Abay, I doubt. I was really confused. Totally confused ako. See? Kung yan ay salita ng Diyos, talagang hindi ko matatanggap yan. Dahil bakit? Abay, grabe. Grabe talaga. Talo pa ang